Magsilod tayo at ating pong salin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagtundad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor M. Arellano. Sabayan natin ng koros sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat yumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa inyo mga kapatid, isip sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitasan. Sa
Tanggapin mo ang aming kahilingan sa pagkakalang ang ganap. Ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lang ang Jesucristo, ang mataas-taasan, kasama ng Espiritu Banal. Sa kadakilan ng Diyos Ama. Pag-ibig sa Diyos, sa kaitaasan. Pag-ibig sa Diyos, sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay pagpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluhin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming nilalaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Hindi nalugod ang Diyos sa maluho at marangyang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel habang nagkikitaos ang marami sa maliit na mayayaman. Tutuldukan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok pa kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion.
Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Iniuutos ni Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko ito sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ay isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtitiis ng kahirapan, ngunit kayo'y inaaliw siya dito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi na makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini.
At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamanhik ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at ang hindi sila pumantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya, ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko kapatid, magandang hapon po. Palapakan at purihin natin ang Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, napakaganda po ng ating pong ebanghelyo. No? Nagkwento si Jesus. Merong 3 tauhan sa kwento. Una, yung pulubi, si Lazaro. At yung isa, yung mayamang lalaking walang pangalan. Ano kaya pangalan doon? Si Saldi ko. Pangatlo, si Abraham. Ano? So, yung mayaman, nakukwento ni Jesus na yung mayaman na lalaki ay, ano sinabi? Nagdaramit ng mamahalin. Louis Vuitton. At sagana sa pagkain araw-araw, siguro lagi naka-buffet. No? At maraming pagkain, siguro 5 times a day kumakain. No? Maraming supply ng pagkain, naglalanders pa. Ayan, di ba? Ngunit sa kanyang harapan ng bahay, may isang pulubi. Ano yung pulubi? Halos mamamatay na. Sugatan. No? Siguro ay walang makain. Ano sabi doon? Nag-iintay lamang ng mumo mula sa tahanan. No? At kasundan yung kwento, namatay yung pulubi. No? Ganyan din yung mayaman. No? Ang tanong, bakit kaya namatay yung pulubi? Dahil gutom? Ano pa? Kasakit? Ano pa? Bakit kaya? Ayun, napakaganda nung nabasa ko sa reflection ni Cardinal Ambo David. Sabi niya, hindi namatay si Lazaro dahil sa sakit. Hindi namatay si Lazaro dahil sa gutom. Kundi namatay si Lazaro dahil sa walang pakialam ang mayaman. Kaya masasabi mo natin na bakit hindi makaakyat yung mayaman sa langit kay Abraham? Bakit? Dahil wala siyang pakialam kay Lazaro. Wala siyang pakialam sa nangangailangan. Ang kanya lang iniisip ay ang kanyang sariling kabusugan. Iyan po ang matinding kasalanan kay Kristo. Ang kabaliktaran ng pag-ibig ay hindi pagkamuhi, hate. Ano ang kabaliktaran ng pag-ibig? Walang pakialam. Indifference. Pakiulit nga. Sinabi indifference, wala ka ng paki. Mga minamahal kong kapatid, hindi pala tayo makakaakyat sa langit kapag tayo ay mga walang pakialam. No? Ang walang pakialam ang siyang punot dulo ng kasalanan. No? Tingnan natin sa corruption natin sa nangyayari sa mundo. Di ba? Dalawang linggo nagkaroon ng pastoral letter, di ba? Si DCP at kay Bishop Milo. Di ba? Sinasabi doon na ang corruption ay nagbumula sa paglalabis ng mga iilan
Sabi nga ni Jessica Soho, di ba? Hindi pala tayo nalulubog dahil sa baha, kundi dahil sa kasakiman. Diba? Kaya mga minamahal kong kapatid, kasakiman, bakit? Dahil sarili lamang ang iniisip. Diba? Biruin nyo, 20%. SOP. Ngayon, hindi lang 20%. 50%, 60%, yung iba nga ay 100%, kaya naging ghost project na. Diba? Yun yung pangkalahatan. Ano ang resulta nung indifference na yun, nung walang pakialam na iyon? Baha. Dahil okay lang na masira ang proyekto, na maapektuhan ng mga mahihirap, basta meron lang siyang kunin. Diba? Indifference. Tayo din, hindi lang dapat sa taas. Sa ating komunidad, ang indifference ay nakakasira ng ugnayan. Bakit? Dahil imbes na kausapin mo ang iyong kapwa, hindi mo na lang siya kakausapin, titiisin mo siya. No? Yung iba, kaya nag-aaway. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang version ng isang kwento. Kasi hindi nag-uusap. Diba? Indifferent. Sasabihin niya, wala na akong paki sa'yo, bahala ka na sa buhay ko. Che. Diba? Diba ganun minsan kapag tayo ay nasaktan, kapag tayo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ang pinakamadaling choice natin ay huwag na lang pakialaman. Bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. Ang mga minamahal kong kapatid, ang indifference o walang pakialam, iyan ang kasalanan nung lalaking mayaman. Minsan ganun din tayo, no? Sa ating kapwa, sa ating lipunan, okay lang na meron tayong masarap na pamumuhay, pero yung kapwa natin nahihirapan. Diba? Minsan, kapag umulan, sabihin natin, ay, salamat sa Diyos, walang pasok. Diba? Sabihin ng mga estudyante, sana walang pasok bukas. O, signal number 4. Yes, walang pasok. Diba? Pero ang nahihirapan ay yung mga mahihirap. Ang mga minamahal kong kapatid, ang mayaman ay hindi nakarating sa langit dahil siya ay walang pakialam. Nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng puso na mayroong pake sa ating kapwa. Hindi pakialamero, magkaiba ang pakialamero sa may pake, dahil ang may pake ay sensitibo sa nararanasan ng ating kapwa. Kaya kapag tayo ay may pakialam sa ating kapwa, tayo mismo ay tutugon ng may pagmamahal kung ano ang sinasabi, kung ano ang pangangailangan ng ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, ang pagiging mabuting kapatid, ang pagiging mabuting anak ng Diyos ay mabuting kapatid sa ating kapwa. At nagsisimula ito sa may pakialam tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Ang mga minamahal kong kapatid, tawa ang puso po natin ay wag maging pusong bato na mawalan ng pakialam. Kundi ang puso natin ay lumugo sa pagmamahal na may pakialam sa ating kapwa. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaon, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paglilito tungkol sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na patuloy sa mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mandaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa at pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang paghahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami lumago sa pag-ibig. Natin din kami sa madalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karamalan sa ating kapakinambangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mong ikalugod ang aming pag-aandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagkapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Dahil sa Diyos ang inyong puso at diwa, sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kayo hindi ng tag-init at tag-ulan, ikaw ang umubog sa tao, bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, si awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Sa mga nakatayo po, lagay niyong kanang kamay sa kalulitib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay tunay na sa ang pagkain ito ay sa ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapil na nagbibigay buhay at ang kahit sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. Lingapin mo ang isibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa, ni Milo Hubert, naming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Kaysa na sa kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Tayo
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo At sumayo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod dinawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging nadalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming kapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay magdulot-tawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na aming ngayong pinahahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang misyon. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng second collection sa linggong ito. Ang malilikom po natin ay magsisilbing pagdagdag na tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Nando at Opong. Inanyayahan pong lahat na makibahagi sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus, Saint Therese of Lisieux, sa darating na Oktubre 1, Miyerkules, sa ganap na 6:30 ng gabi. Hinihikayat din po ang lahat ng bawat isa na dalhin ang kanilang mga imahe ni Santa Teresita upang ito'y mabasbasan pagkatapos ng banal na misa. Ang buwan ng Oktubre ay itinalaga bilang buwan ng Santo Rosario. Simula October 1 hanggang October 31, buong pusong inimbitahan ang lahat ng mananampalataya na makibahagi sa sama-samang pagdarasal ng banal na Rosario tuwing 5:30 ng hapon sa ating parokya, bilang tanda ng ating debosyon sa mahal na Birhen Maria. Pagkatapos ay susundan po ito ng banal na misa. Sa darating na ika-4 ng Oktubre, Sabado, ay pagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga alagang hayop dito sa ating parokya, pagkatapos ng misa sa ganap na 6 o'clock ng gabi. Inanyayahan po ang lahat na dalhin ang kanilang mga alaga upang sila ay mabasbasan. Mangyaring tiyakin po na ang mga alaga ay nakatali at nasa maayos na kalagayan habang nagdiriwang ng banal na misa. Hinihikayat po ang lahat na makibahagi sa gawaing tinatawag na sukli para kay San Andres, sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga munting sentimong sukli na maaaring ilagay sa garapon o bote at ialay tuwing ofertory sa banal na misa, tayo ay nagkakaisa sa maliit ngunit makabuluhang paraan. Ang mga inipong sentimo ay magiging munting ambag para sa mga gawain at aktibidad sa darating na kapistahan ni San Andres sa November 29. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Narinig po natin yung announcement, no? Sa October 4 po ay meron po tayong
blessing ng mga pets sa ating simbahan, no? Sa St. Andrew. Kaya kung may gusto po kayong pabasbasan ng mga alaga na hayop, no? Huwag yung mga asawa nyo. Sabihin nyo, hayop ka. Yung mga alagang hayop ay situate po na kalmado po sila pagdating po doon sa simbahan. No? Iwasan po natin ang makakagat po sila. Ayun. So, at narinig po natin na ina-encourage po ang lahat ng tayo po ay mag-ipon, no? Yung mga sa maliit na bote ng mga barya. Kahit sentimo, piso, 5 piso, yung mga sukli po natin, no? Ito po ay gagamitin po natin sa ating kapistahan, no? Para meron po tayong pondo. At ang pinaghahandaan na po natin ng piyesta, at masasigurado ko po sa inyo, mas masaya ang ating piyesta ngayong taon. Amen? Amen. Oo. Kaya meron po tayong pangkarakol, no? Magsasayaw po ang ating mga tita-tito, no? Ayan, tayo. At invited po tayong lahat sa piyesta po natin sa November. Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na nagmamahal ay may pakialam sa kapwa. Ang mayamang lalaki ay hindi nakarating sa langit dahil sa kanyang indifference kay Lazarus. Kaya tayo po lahat, tinatawagan, inaanyayahan ng ating Panginoon na punuin natin ang ating pag-ibig, ang ating puso ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen? Samahan niyo ang Panginoon At sumayin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Misa'y naialay na umayo kayong naglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay biyaya at pag-ibig niya, pag-iligtas ang Diyos na sa krus si Jesus, ang siyang sa mundo tumubos, langit at lupa ay papurihan, araw at lalas ay parang aking pag-iwang at ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isiglas sa lahat, kahinan niya ay wakas, ngayong kapag sa lahat. Pag-ibig na sa inyo ay tapat, Ina't sumaya, puso sabay liwanag ng Diyos sumati, langit at lupa sa pag-ibig, araw-araw ay parang-araw, ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah, hallelujah. Ay,